Okay mga ka-trigger, bago ako bumati ay gusto ko munang basahin ang kahilingan ni Recyclong Tutorials. Okay. Okay, Recyclong Tutorials. Sana mapanood mo ito. Ang sabi niya, good evening. Sana po sa next video nyo request ko sana kung ano ang advantage at disadvantage ng stock at ng may stabilizer. So ayan, at bago natin sagutin yan, ang kahilingan ni Recyclong Tutorials ay ang sabi niya stabilizer 1911 preferably arms core. Okay, 1911 ang kanyang kahilingan. So bago natin sagutin yan, babati muna ako ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa mga OFW, lalo tigit sa mga nasa ibang bansa na mga nagtatrabaho. Ang dalangin ko sana ay malayo tayo sa aksidente, sa mga disgrasya, at lalo tigit ingatan natin ating mga sarili, ang ating kalusugan, na huwag tayong magkasakit sapagkat wala mag-alaga sa atin. Ayan. At gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga new subscriber at sa mga nanonood ng ating mga videos. Tayo po ay nasa 31,000, nearly 500, 30,400 plus na. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo isang charity vlogger. Naisip ko na tayo ay nakapagpag-graduate ng 4 na anak at tumutulong naman tayo sa 6 na estudyante na mga single parent ng kanilang mga parents na nahirapan din sa pagpapaaral. So ayan, at sana ang panunod ninyo ay huwag kayong mag-skip ng ads sapagkat malaking tulong yan. At kung meron sa inyong gustong tumulong o mag-sponsor sa ating mga estudyante ay bibigay ko sa inyo ang kanilang GCash number. Mag-message lang kayo. At ito ang GCash number ng aking anak na siya ang aking tresurera. Pwede kayo magpadala dyan para ipaabot ang inyong mga tulong sa ating mga beneficiaries. Maraming salamat po. So ayan, at ang katanungan ni Recyclo Vlogs na medyo nahirapan ako doon . Okay, basahin natin ng maayos. Ni Recyclong Vlogs, Recyclong Tutorials. Okay, so ang kanyang katanungan ay tungkol sa 45, 1911 at dito sa recoil spring guide rod o yung tinatawag natin na stabilizer. So ayan. So ito yung stock, yung original na wala siyang stabilizer o guide rod. So makikita natin ito, walang spring guide rod. So ano ang disadvantage ng may spring guide rods? Yan, makamukha niya, extension na yan. At nang wala. So malaki po ang pagkakaiba niyan. Kaya nga po minodified na nila yung iba. Nilagyan na nila ng spring guide rod. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang advantage at disadvantage. Actually may counting may counting pagkakaiba yan. So ito yung, kung ito yung madali lang naman ito. Ito yung papakita natin yung, ito yung walang guide rod o stabilizer. Kaya tinawag na stabilizer yan kasi yung spring niya hindi ma-stabilize. Gumaganong-ganon yan. So pag nilagyan ng guide rod, nagiging stabilize yung kanyang spring. Kaya tinawag na stabilizer yan. Pero actually, ang tawag dyan na spring guide rod. So yan, dyan yan nakalagay. So tingnan natin pag yan ay ipinasok natin ito. Kita ninyo yung spring, igaganyan ko. Kita ninyo, hindi siya mag-stabilize. Kaya tinawag na stabilizer yan. So kaya ang nangyayari diyan, yan ay sa bagay pag nasa loob yan, ang nagiging hitsura niyan pag nasa loob na yan ay parang nagsisigsag yung spring niya.
hindi siya ma-stabilize. So, yan ang disadvantage niyan. So, wala akong nakikitang disadvantage sa ano. Ang disadvantage lang ng may guide rod, yung pagbabaklas ay magkaiba. So ganito yan, oh. Yan, oh. Kita ninyo yung spring niya. Kita niyo yung spring niya, oh. Nakaganyan yan pag nasa loob. Hindi nga lang natin nakikita kasi nasa loob nga yan ng receiver. Nakaganyan yan. So pag yan ay may stabilizer o may guide rod, ganito yan, oh. Lalagyan natin ng temporary lang ito, ha. Kasi hindi natin pwedeng i-permanent yan. Hindi naman sa atin itong baril na to. So mangyayari niyan ganito. Yan ay straight ang yan, nakaganyan siya. Oh, makikita niyo yung spring. Tuwid na tuwid siya, naka-stabilize siya. Kaya tinawag na stabilizer yan. Stabilize yung kanyang spring, nakatuwid. Pag wala, yun, nakikita natin, nakaganon-ganon. So, kahit papaano, yan ay may ano sa laro. Kumbaga, mas magandang umi-slide yung slide niya pagka unat na unat itong spring. Naka-straight siya kasi hindi siya sasabit-sabit dito sa mga gilid nito. Hindi na siya sasabit-sabit dito sa gilid nito. Kumbaga ang ganda mas maganda ang atras nito. Mas maganda itong umatras. Kumbaga ganito. Kasi lumalaro yan dito eh. Kumbaga magandang umatras yan. Wala siyang sasabit-sabit dito. Ngayon ano naman ang disadvantage? Okay. Ang disadvantage ng may ganito ay mahirap baklasin dito sa dulo. Kasi nga yung dulo nito pag binaklas mo dito ay sumasabit na. Sumasabit na dito. Pag inatras mo kasi nakaganyan yan eh. Nakaganyan yan. Yan, nakaganyan siya. So yung dulo ng stabilizer o ng guide rod nandito. So pagka inatras mo to, mahirap mo itong bushing, itong barrel bushing, mahirap mong iganon, mahirap mong ipaling. Kasi nga, sasabit sa dulo nito. Sasabit na sa dulo nito. Yun ang nakikita kong disadvantage. So, kaya ang turo ko dyan, kung magbabaklas kayo ay dito na sa slide stop kayo magbabaklas. So ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagbaklas at pagbuo. Ang mangyayari niyan ay bubuuhin muna ninyo dito. Bubuuhin dito tapos ay ipapasok ninyo. Igagano na ninyo itong spring. So wala itong guide rod, so medyo mahirapan tayong konti. So ganyan ang pagbubuo nito at pagbabaklas. Hawakan ninyo dito. Ito ang nakita kong disadvantage. At saka ninyo ipapasok ng paganyan. Yan. At saka kayo maglalagay nitong slide stop. Huli ninyong ilalagay. At ganun din ang pagbabaklas. Ang pagbabaklas din yan ay dito rin kayo magbabaklas. Okay. So, ganun. Yun ang disadvantage niyan. So, ang mangyayari niyan, medyo mahirapan kayo magtama nito. Dahil may ano na yan. Yan. Medyo mahirapan kayong ilagay ito. Dahil nga naka ano na siya. Yan o, yan. Medyo mahirap lang ito itama. Yan, ganyan. Ganito ang pagbubuo niyan at pagbabaklas. Medyo medyo lumalaban na siya. Yan. Yun lang ang disadvantage niyan, yung pagbabaklas. Ngayon, pagka may stabilizer siya, itong stabilizer o guide rod ay sumasabit. Kasi hindi naman ito pwedeng maiksi. Pag ito ay maiksi, ito naman ay sasabit. Kailangan ito ay pantay na pantay dito o kung pwede mahaba-haba ng konti dito.
So pagka yan ay pantay dyan, pagka ibinaon ninyo to, ay mahirapan kayong magbaklas dito. Mahirapan, kasi sasabit dito. Yun ang disadvantage niyan. So ang nangyayari niyan, dito na rin kayo magbabaklas. Dito na. Dito kayo magbabaklas. Pag ganyan ang pagbabaklas niyan, o ganyan. Pagkatapos, ay ang hawak ninyo ay dito. Hawakan ka kaagad ninyo yung tapat ng spring kasi baka lumipad. Yan. Hawakan ka kaagad ninyo yung tapat ng spring. Ito, hawakan ninyo pa ganyan. Hawak ninyo dyan yan. Para hindi lumipad. So, alalay. Saka ninyo ngayon, iaatras. Iaangat ninyo ito para mabaklas ninyo. Ganon, yun lang ang disadvantage niyan. So, ayun. Yun ang advantage at disadvantage ng may recoil spring guide rod. So, ayan. Naipaliwanag ko sa inyo. At kung meron pa kayong nalalaman, ay please comment below. Sa ngayon, yun lang ang mapapaliwanag ko sa inyo na sa kasagutan dun sa katanungan ni sino? Katanungan ni Rick Longtong vlogs. Okay. So ayan, at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At magtanong lang kayo, mag-follow up question kayo kung may hindi kayo naunawaan. At sana wag kayong mag-skip ng mga ads. Malaking tulong yan para sa ating mga beneficiaries. Okay? Thank you very much. At muli, hanggang sa muli natin mga videos. Kung yung mga tanong ninyo ay medyo nakalimutan ko na, pwede ninyong i-follow up uli para maalaala natin. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.